Dahil sa hindi humuhupang baka, hindi na matirhan ang ilang bahay at hindi na magamit ang ilang silid-aralan sa Bulacan. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Emil, hindi umulan sa buong maghapon dito sa Barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan. Pero kung makikita nyo, lubog pa rin sila sa baha na halos hindi na nga raw humupa-hupa. Bagay na mas ikinagagalit at ikinakapanlumo ng mga residente rito, lalo na nang makita nila kung gaano karaming pera pala ang dapat na nakalaan sa mga dekalidad na flood control project sa kanilang lugar. Walang bagyo, walang ulan. Pero rito sa May Sulaw Elementary School, suspendido na naman ang face-to-face classes. Lubog pa rin ito sa baha na hindi pa humuhupa mula noong Hunyo, bunsod ng mga nagdaang pag-uulan at high tide. Ang sinisisi nila ang mga problemado raw na flood control project. Na napakalaki po ng budget na nilaan para po sa flood control natin. Pero parang saan nila dinala? Sa bulsa lang ba nila dinala ang budget ng gobyerno? May budget pala kami na dapat nakalaan sa amin. 7 classroom ang di na nagagamit. Ang 4 na natitira, pinaghahatian ng halos 400 estudyante mula kinder hanggang grade 6. Kaya tig 3 oras na lang ang klase. Nagbabangka po kami araw-araw. Yung mga bata po dito, hirap na hirap sa pagpasok. Pati po yung kalidad ng edukasyon, hindi na po naibibigay na dapat maibigay sa mga bata. Sobrang galit po kami. Habang sila po yung sarap po ng buhay nila. Pero po yung buhay namin dito. Napakahirap po talaga. Sila puro para pasarap, kami namamangka para mabuhay. Lilikas kami ng bahay, nakabangka, naka-jumper boots. Sila naka-Mercedes-Benz, naka-Rolls Royce. Bahagi ang Kalumpit ng Bulacan 1st Engineering District na minsang pinamunuan ni dating District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Tinraidor ka nung mga taong pinagkatiwalaan mo na alam mo mag-aahon sa inyo sa ganitong sitwasyon. Yun lang. Nalulungkot. Bakit po kayo nalulungkot? Sa mga nangyaring ang ganito, biro mong kamukha namin ilang panahon na lang itatagal namin sa mundo. Naranasan pa namin itong pasensya na. Okay lang po. Habang may buhaya. Ito pong riprap na kinatatayuan ko ay isa lamang sa mga flood control project na ginawa rito sa May Sulaw. Matibay, maayos kung tutuusin. Pero ang reklamo ng mga taga rito, masyadong mababa. Kaya oras na umulan at mag-high tide, baliwala. Dahil aapaw din ang tubig sa mga kabahayan. Dapat sana raw ay kasing taas nung sa kabila. Ang problema naman doon, putol o hindi dire-diretso. Kaya lumulubog din sila oras na bumaha. Sa sitio Nabong, ang mga bahay di na natitirhan dahil lubog na sa baha na di na raw humupa-hupa. Bagamat sanay na raw na laging nakalubog, kinakabahan pa rin daw sila lalo't catch basin ang kanilang lugar. At pag ganitong may bagyo, kahit konting ulan, tataas na naman daw ang tubig. Sa Ubando, nagsilikas kahapon ang mga residente ng barangay sa Lambao. Ito po yung nakatampok sa Manila Bay na dito ay delikadong-delikado ang mga residente. Kaya po ngayon ay may total na po kami na 68 families and 241 individuals. May kanya-kanyang modular tent ang mga pamilya. Nakabang ang MDRRMC sa iba pang barangay sakaling kailangan ding palikasin ng mga residente. Nakakatakot po, gawa po kasi na malakas po yung hangin. Ang bahay po namin, gawa sa mga light materials lang. Madali pong masira, madali pong mawasak po ng hangin. Kaya po lumikas po kami. Emil, lagi naman daw nakahanda yung mga residente rito sa may tabing ilog para lumikas oras na umulan na ulit o mas lalo pang tumaas yung tubig sa may ilog. Emil? Ingat at maraming salamat, Mariz Umali.